Alright mga amigos, breaking news po tayo. John Riel, Cuadro-Walas, Casimero. Finally, may promoter na po mga amigos. Ayon po sa post sa social media ng account na 3150 Lush Bomu. Post nila, John Riel Casimero has signed a contract with 3150 Lush Bomu. Look forward to his future activities. Hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko na 3150 Lush Bomu. Hindi kasi ako pamilyar dito sa promotional company na ito. Pero ayon sa aking pananaliksik, ito daw po ay itinatag ng former world champion na si Koki Kameda. Kulab daw po ito ng 3150 fight at Lush Bomu. So congratulations kay Angas ng Pinas, Cuadro-Walas, John Riel Casimero. Finally, mayroon ka ng promoter. Sana mabigyan ka ng malalaking laban. At sana maging disiplinado kang mandirigma sa iyong mga susunod na laban. Huwag mo nang sayangin ang pagkakataong ito. Samantala sa iba pang balita, ang binansagang mini Pacman na si Eric Roza, undefeated WBA World Light Flyweight Champion. Naagaw po ang kanyang titulo sa Japan ni Kyosuke Takami. May kartadang 10 wins, no losses, no draws with 8 knockouts sa pamamagitan ng 10th round TKO. Ang naging tema ng laban mga amigos mula umpisa hanggang dulo. In my view, na-dominate po ng Japanese si Eric Roza. Mga solidong kombinasyon, napakalinaw ng mga body shots. Sa sobrang iksi kasi ng mga braso nitong si Mini Pacman mga amigos, sa tuwing siya'y sumasangga, bukas na bukas pa rin ang kanyang bodega dahilan upang palaging nasusungkit ang kanyang katawan. At pagtungtong nga po ng round 10, malinis na tama sa panga ang naging dahilan ng pagsubashob ni Mini Pacman. Nakalaunan nga po ay inawat agad ng referee. Sa naging WBA World Bantamweight Championship naman sa pagitan ni na Antonio Vargas at Daigo Higa, tabla ang naging laban. Unanimous draw. Kapwa naka-score ng knockdown sa isa't isa ang dalawang mandirigma. Naunang naka-score ng knockdown si Daigo Higa nang lumusot ang left hook ni Higa habang nagsasabayan sila. Bagsak si Vargas pero mabilis namang nakatayo. Sa mga sumunod na rounds, pukpukan pa rin at dikdikan ng laban mga amigos. Makailang beses ulit nayanig ni Higa itong si Vargas. Pero pagtungtong ng round 12, si Vargas naman ang naka-score ng knockdown nang kumonekta ang mini right uppercut nito kay Higa. Bagsak ang Hapones. Akala ko nga po'y matatapos na ron ang laban. Kitang-kitang nahilo si Daigo. Pero mapalad siya at nakasurvive sa round 12. At dahil doon, tabla nga po ang naging hatol ng mga hurado. 113-113, unanimous draw.